So ayan nga mga guys, at umpisa na natin ang ating tutorial. Ayan guys, so bago natin umpisa ng ating tutorial, papakita muna natin kung ano yung buried o paano itsura nila. So ganito po guys, yan. Yan. So dalawa po yan. So ito guys, kagabi pa to ng itlog. So hindi po na natin na nilipat dahil malambot pa yung kanilang itlog. So ngayon kinuha natin para mapakita natin ang live o personal na makikita nyo na kung paano nakakapit yung mga itlog. So ganito po guys, yan. Yan. Wow! Ano po yung klase ng itlog nila? Yan. So yan, sa mga hindi pa nakakita, sa mga baguhan. Yan. Ayan, ganyan po yung itlog. So ayan guys, umpisa natin yung tutorial kung bakit ba pinapagpag o kinakain nila yung kanilang mga itlog. Ganito po guys. Una sa lahat kung bakit po pinapagpag nila yung kanilang itlog. So ganito yan guys, bakit nila pinapagpag? Kasi po guys, sa init ng tema ng panahon guys, kaya nila pinapagpag yung kanilang itlog. Kaya guys, dapat nilalagay natin sila sa malamig na lugar. Kasi ang init guys, kahit tayo mga tao, yan, pag tayo naiinitan, di ba, nagugat tayo ng damit. Yan. Kung ano nga lang, bayaran natin lahat ng suot natin kasi sobrang init, grabe, hindi natin kinakaya. So, ganun din yung ating mga alagang crayfish. Naiinitan din sila. At tulad ng pag na mainit ang panahon, tapos may itlog pa sila, syempre, sobrang init, nangangati sila. Kaya yung balahibo nila, nangangati rin. Kinukutkot nila yan ng kinukutkot hanggang malaglag yung mga itlog kasi kating-kati sila eh. At ang init kasi ng panahon eh. Para maiwasan natin yung pagpapagpag nila guys, ilagay natin sila sa malamig na lugar. Yan, pwede rin sila sa aircon mga guys. Yan. Yan, pwede sila dyan sa mga aircon, sa mga kung bahay nyo ay mga may mga tabing puno. Yan, sa mga malalamig yan. Kung mga pwede lang parte ng Tagaytay tayo tumira, doon na lang para sigurado buhay yung ating mga kraylings. At hindi mabububok yung itlog. So yan. So guys, ayan kung bakit nila napapagpag yung kanilang mga itlog dahil sa init ng panahon. Para maiwasan natin, ilagay natin sila sa malamig na lugar. Yan. Subukan natin yan guys at lagi yan nangyayari sa akin yung mga erot dati yan guys na lagi yung pinapagpag, grabe. So may 20 piraso akong may egg. So lahat yan napagpag. Hindi ko alam kung bakit yan. So pinag-aralan ko lahat kung bakit nila pinapagpag. Sobrang init talaga ng panahon, hindi nila kinakaya guys. Makikita mo sila, gala sila ng gala, labas sila ng labas, ikot sila ng ikot, di alam kung anong gagawin nila. Kinakampay-kampay nila yung kapitan ng mga itlog, so hanggang kinukutkot na nila, hanggang nalalaglag. So yun, ang nangyayari sa kung bakit nila pinapagpag. At isa pa yan, kung bakit nila pinapagpag, minsan naman sa tubig guys. Ayan, yung tubig natin at tumataas yung ammonia, may iba kasi na breeder na naglalaglag ng mga pagkain, tulad ng piyoto, o kahit anong pagkain ng mga pellets guys na galing feeds yan. So yung ano yan guys, yung ammonia yan guys tumataas kasi hindi natin napapansin na naglalaglag ka ng naglalaglag, sumisiksik lang sa mga gilid. So kala natin kinakain ng crayfish, hindi pala. So dyan po nangyayari yung tumataas yung ammonia, nalalason yung mga itlog, kaya nabubugbog. Yes. Kaya hanggat maaga, iwasan natin yung maglaglag ng pagkain kapag may egg na po sila. At hindi naman po sila maya-maya kumakain kasi may itlog sila. So pinapangalagaan nila yung kanilang itlog. So kahit maglagay na lang tayo ng mga water plant, ay na po yung magsisilbing pagkain nila mga guys. Kasi yung guys, yung water plant, isa pa po yan, malaking tulong sa oxygen na tatagal sila sa tubig dahil sa mga water plant. At ayun na rin po yung magsisilbing pagkain nila kung sakaling magutom sila, yung water plant. At ayan na rin po ang magiging silbing tirahan ng mga kraylings. So malaking tulong po talaga yung water plant natin guys. Kaya sa mga wala pa ng water plant, huwag na magtagal. Pin nyo na ako mga guys. Ayan. So ayan guys, balik tayo sa topic. Diba? Kaya maiwasan natin pagkabubuk ng itlog guys dahil sa water plant. At huwag tayo maglalagay kapag buried na sila. Hindi naman sila masyadong kumakain. So pag nagutom na sila, para may makain sila, lagyan na natin ng maraming water plant yung paligid nila at ilagay natin sa malamig na lugar. So ayan mga guys. At kung bakit naman nila kinakain yung kanilang mga itlog, ayan guys, dahil na-stress sila guys. Na-stress sila, ulit ng panahon. Tapos hindi natin sila nililipat. O kaya minsan nagugulat tayo, may itlog na pala, andun siya sa may mga breeder. Kukunin natin, pag tingin natin wala nang itlog. Kasi hindi natin agad nilinis. Kaya kinakain nila. Kasi yung mga lalaking crayfish, yan, gusto pa rin silang bembangin. So siyempre may itlog na sila, hindi na pwede sila mabembang kasi may mga nakaharang na itlog. So ang gagawin ng mothers niyan guys, kakainin na lang para mawala, para mabembang sila. Grabe yung mga crayfish, no? Ang hilig talaga. Grabe kasi. Yan, kung bakit na kinakain guys, kailangan ilagay natin sila sa malamig na lugar para hindi lang makain. Kasi lagi lang silang tulog. Pwede sila sa mga aircon talaga guys. The best. Kung may aircon ka, kung hindi naman makalat yung at malawak yung lugar sa kwarto, ayan.
pwedeng doon mo na lang sa ilagay. Isang malit lang na lalagyan, pwede naman. Yung makakagala-gala lang siya para mapagpag niya yung crayfish. Yan. At babawan lang natin yung tubig guys. So siguro mga 2 inches lang, mga ganyan lang kataas ng tubig. Na kaya nyo tumagilid o guys. Sana may natutunan kayo guys. Ayan. Kung bakit nila pinapagpag kung kinakain yung kanilang mga itlog. Ayan. Dahil sa mga isang dahilan, sa init na panahon at sa tubig, yan, sa pagkain natin, tumataas yung ammonia. Kaya malaking bagay talaga yung ating water plant. Malaking tulong talaga. So dati talaga, baguhan pa lang tayo, ang nilalagay natin ay mga daon ng talisay at saka daon ng saging. Ayan kasi ang sabi ng mga dating nauna sa atin. So lahat yan pinag-aralan natin. Pero nangyayari pa rin, namamatay at napakabaho ng tubig. Grabe guys, sa totoo lang, alam niyan yung mga nag-aalaga. Dahil tumataas ang ammonia, dahil walang sumisipsip sa ammonia. Ayan, dahil wala tayong water plant. Simula na ng pinag-aralan ko yan mga guys, na naglagay tayo ng water plant sa ating mga alaga. Mga water lily, yan, number 1 yan, mas maganda yan dahil nakalutang lang yun guys. Ngayon kapag dumumi yung tubig, pwede silang umakyat sa water plant at makakapitan nila. Dahil hindi basta-basta lumudugog yung water plant. Ayan, grabe no guys. Nakakain na nila yung water plant at nakakatulong pa sa oxygen. At higit sa lahat, napapagtaguan pa nila kapag nagmumold sila. Ayan, malaking bagay talaga yung water plant. At ayan guys, sa mga ating kapwa breeders, sana may natutunan kayo. Marami na rin gumagaya dyan dahil sa tutorial natin ng mga ganyan. So maraming salamat at nanood kayo at natutunan nyo rin yan. So maraming salamat talaga sa lahat ng suporta nyo sa mga nanonood sa akin at sa mga bumibili sa akin sa araw-araw. Yan, lagi tayo may deliver. So ngayon may deliver na naman tayo. So nag-tutorial muna tayo para sa mga kapwa nating breeder na hindi sila basta-basta napapagpagan o kinakain nila yung itlog para malaman nila kung bakit yan nangyayari. So ngayon may solusyon na tayo para maiwasan yung mga ganyang bagay. Ayan, tandaan nyo lagi mga guys, sa init ng panahon, para hindi sila mangate o ma-high blood. Kasi nga kahit tayo, di ba, naghubad tayo ng damit kapag mainit talaga, halos ubalin na natin lahat dahil ang init nga naman talaga ng panahon ngayon. Grabe, iba na. Kaya ganun din yung ating mga alagang crayfish. Kaya kapag naitlog na sila, mas maganda guys, itago natin sila sa malamig na lugar para maiwasan natin yung mga ganong klaseng pangyayari. Yan, sana may natutunan kayo. Pa-subscribe na lang ng aking YouTube channel, Boyet ng Dasma. Ayan, pindutin ang bell para lagi kang updated. Ayan. Huwag na magtagal. Ano pa hinihintay nyo? PM na. So, ayan guys. Nandito na natin yung video. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi na gusto nyo ang video, pasensya na. Ayun lang sinasabi ko lang, yung aking natututunan o yung aking karanasan sa pag-aalaga ng crayfish. Kaya sa mga baguhan, sana maintindihan nyo kung bakit na ganito nangyayari sa ating mga alaga at hindi nyo pa kasi alam. So, pwede nyo PM. Alam ang problema yan. Patulong kayo kung anong mga kailangan o bago kayo magsimula, pwede nyo rin ako i-PM. Ayan, maraming salamat sa lahat. Agay tusok! God bless to all! Bye-bye!